Good evening everyone. Happy Friday. Bilang isang avid basketball fan, I can't avoid but be proud of our Team Gilas Pilipinas. So habang bibiyaya ko palabas, samahan ninyo ako at magkwentuhan tayo tungkol sa ating basketball team. Yan, biyahe na tayo. So, going back sa Gilas Pilipinas, pinakaunang X factor para sa akin, syempre, yung coach at ang sistemang ginagamit niya. Sabi nga nila, old is gold. Maraming critics saying that the triangle offense is a bit outdated na and might not work consistently sa international competition. Pero our national team's coach prove it otherwise. Ikalawang X factor aside from the triangle offense na para siyang Swiss Army knife na napakaraming option is yung naturalized player natin has worked with has played for our national team's coach for such a long period of time, which means familiar na siya sa sistema and napaka good fit ni Justin Noipy or Justin Brownlee sa ating national team. Para kasi sa akin, he makes his teammates much better. He is a willing passer. He creates for his teammates, pero if it's time for him to switch his game face on, kaya rin niya. Sabi nga nila, para siyang his airness or ang Michael Jordan ng Pilipinas. And ikatlo, syempre, meron kang sistemang i-implement. Napakaswak pa sa palagay ko ng lineup ng Gilas Pilipinas. Even if I think we are just bannering an 11-man roster. Si Scotty Thompson kasi dapat, alam ko, included siya dun sa lineup, but I guess he is recovering from an injury, kaya hindi siya bumiyahe or hindi siya isinali dun sa final lineup. So speaking of the personnel nakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas competing in Latvia for the Olympic qualifying tournament, kung mapapansin ninyo mga basketball aficionados, wala tayong natural point guard. Unlike in the past, we have the likes of Jason Castro, we have Jimmy Alapag, we even have L.A. Tenorio. Yun yung sa tingin ko mga point guards natin noong nag-qualify tayo sa World Cup, noong na-break natin yung Korean curse sa Mall of Asia Arena nung kalaban natin or nung Asian qualifiers. So wala tayong natural point guard, but we are excelling. Bakit? Ako, ang sagot ko dyan, meron tayong mga versatile guards and even small forwards who are good ball carriers, and on top of that, they are good facilitators. Pinakauna, ang ating finals MVP nung katatapos lang na Philippine Cup, si Chris Newsome. Napakaganda ng nilalaro niya. Siya yung isa sa mga nag-act na point guard ng team. Offense, he is good, and he is also a willing defender. The same thing goes kay Mr. Pogi
the Saint Dwight Ramos. So yung role ni Dwight Ramos parang reflection din siya nung role ni Chris Newsome. Salitan sila dun sa sa point guard chores, and they are performing. Tapos isa sa mga wing player mo si Justin Brownlee. Nabanggit ko na kanina kung ano sa palagay ko yung mga naging assets ni Brownlee, playing here in the Philippines and playing internationally, representing our country. Tapos si Junmar, he kept his natural position, which is the number 5 center. And sabi nila malambot, pang PBA lang, hindi siya pwede sa international competition. Pero iba yung pinapakita ni The Kraken ngayon sa sa mga international competition. Napaka reliable niya in the paint. Tapos since para sa akin kinip ni Junmar yung natural 5 position niya, si Kai Sotto, who is more than 7 feet tall, will be our 4. Pwede siyang i-consider na stretch 4 kasi you know for a fact that even if Kai Sotto is a big man, he has the touch sa outside. So makaka-attract ng attention yun. May parang may space si Junmar to create from the inside. And isa sa susi ng triangle offense is dapat you have reliable outside shooters, and your big man can shoot from the outside, and they should be good passers. Kasi sila yung focal point ng triangle offense eh. Kung mapapansin nyo, it starts with the mid to the low post area. Doon magsisimula yung opensa natin. Junmar can pass. He also has a mid-range jumper. Kai Sotto can pass. Also can shoot from the medium range, extended sa 3-point area. Ganun ka deadly yung outside threat ng big man natin. So yun yung starting 5 natin. Dwight Ramos, Chris Newsome, Justin Brownlee, Junmar Fajardo, and Kai Sotto. And then off the bench, meron na naman tayong big man na may tira sa labas. And magaling pumasa, pwede rin silang sumalaksak. I'm talking about probably the 2 of the future of Gilas, who will back up Kai sa mga susunod na tournament natin. Talking about the former Fighting Maroon, who also played in the Japan B-League, si Carl Tamayo, and yung reigning finals MVP natin sa UAAP, si Kevin Kembao. Kung maaalala ninyo, parang nabansagan pa si Kevin Kembao dati na mala Nikola Jokic yung laruan niya. Tapos another key sa bench natin, CJ Perez. Yes, minsan medyo out of control, pero hindi siya takot sa international competition. Parang nung first time niya ni Robert Bolick din na ma-line up sa national team, sila yung mga walang takot sa mga kalaban. Parang di nila sinasanto yung mga yung mga matataas na players. Okay, pause muna natin yung discussion. Park muna tayo para makuha natin yung in order natin para kina Bunso at kay Mrs.
babalikan ko po kayo. Ito, buti na lang may open parking space. Ayan, familiar ba yung view? Hindi na tayo mabobroken hearted ngayon sa sa mozzarella sticks kasi tumawag ako kanina at nag-pre-order para siguradong meron tayong daratnan unlike before. So, iwanan ko po muna kayo. Teka lang. Ayan, nagbabalik po ang inyong lingkod. Bale, napag-usapan na natin ang 5 players, yung starting 5 natin, at yung unang 3 players who come off the bench. So, yung pang-apat na player off the bench, Calvin Oftana, a former King Lion sa NCAA. Sa pagkakatanda ko, naging X-Factor din natin si Calvin nung Asian Games. Kamukha ni Chris Newsome. Pwede ring maging ball handler si Calvin. May threat din siya sa offense at napakagaling din niyang dumepensa. So parang lahat ng pinag-usapan nating players so far are all willing defender. Calvin can slash. He can also shoot from the outside, extended hanggang sa rainbow territory. Tapos ang kapitan ng ating Gilas Pilipinas ngayon, ang aking kabalen, si Japet Aguilar. Ang laki na ng maturity ni Japet. Dati puro parang showmanship lang, pero ngayon mautak na player na rin siya. And medyo mas vocal na siya ngayon. Sabi ni Tim Cone din siguro yata sa kanya yon nung isang beses na na-feature siya being promoted to the role of team captain. Si Japet may tira sa labas. Pwede siyang tumira sa tres. Consistent mid-range jumper. He can shoot sa paint din. He can create his own shots. Pero more on off the ball kasi si Japet, mas magiging effective siya doon. Isa pa, yung athleticism niya nagagamit natin sa help defense. Kung halimbawa na iwanan yung primary defender natin, since athletic nga siya, and yung impact niya sa off the glass or yung mga rebounds, napaka-critical niyan, creating extra possessions for the team on the offensive end and creates opportunities for us. Kasi if you defend for the entire 24-second shot clock and di mo ma-recover yung bola, parang nagkakaroon ng another opportunity yung kalaban para umiscore. Pero kapag andyan si Japet, medyo tumataas yung natin, yung probability na mababawi natin yung bola dun sa defensive end. Bali na pag-usapan natin 10 players. Kamukha ng sinabi ko kanina, yung lineup ng Gilas as of now na nagko-compete sa Latvia, 11-man roster lang sila. So parang lang, si Mason Amos lang na former Blue Eagle na lumipat ng bakod sa Green Archers recently. Siya lang yata yung bukod tanging player na hindi pa nabibigyan ng opportunity. Pero if ever mabigyan man ng playing time or longer exposure on the floor si Mason Amos, parang andyan din si Carl Tamayo or Kevin Kembao. Pero as he mature, magiging isa yan si Mason Amos sa pillars ng ating national team. Bale, we beat
yung number 6 sa FIBA ranking na Latvia sa first game natin. And since tinambakan ng Latvia yung kabracket natin na Georgia, Georgia had to win by more than 17 points or 19 points for them to be able to move on to the next phase, which is the knockout match for na semifinals. Ang problema, tinambakan tayo ng Georgia, and alam naman natin ang ating coach na si Tim Cone, magaling yan sa adjustments. Samahan mo pa ng Jong Uchiko, andyan din si Richard Del Rosario na isa sa mga trusted na assistant coaches niya sa Barangay Ginebra, at andyan pa yung resident import dati ng Alaska, si Sean Chambers. So pag sama-samahin mo yung basketball IQ ng mga yan, ay nako, sobrang taas. So yun, natambakan tayo, but we were able to recover, and we were only beaten by Georgia by 2 points. Buti na lang yung own basket attempt nung isang NBA player sa Georgia hindi pumasok, kasi kung nag-overtime, malay mo malamangan pa nila tayo ng more than 19 points. So long story short, everyone dun sa bracket natin ended 1-1, pero eventually Latvia, since tinambakan nga nila yung Georgia, number 1 siya, mas mataas yung quotient niya sa Gilas, and tayo number 2. So makakalaban natin yung number 1 sa kabila, which is Brazil. And that particular game is scheduled tomorrow at 8:30 p.m. Philippine time. Sana mailusot ulit natin yung laro na yon, kasi we were able to prove that we can compete internationally. We can compete against those who are ranked higher than us. Bilog ang bola, and alam naman natin yung mga Pinoy, love na love niyan yung basketball. Very passionate tayo sa basketball. So pagdating sa suporta, hindi natin matatawaran yan. So no more learning experience for Gilas. Sabi nga ni Coach Tim Cone, we're not here to win a game, we're here to win the entire tournament, kasi that's the only way for them to qualify sa Paris Olympics. Ang ingay ni Kuya, no? Another motorcycle commercial. So yung magiging champion sa Latvia, siya yung tatawid para maglaro sa Olympia or sa Olympics sa Paris. Tsaka na lang natin problemahin kung may tatalunin pa tayo sa Olympics. Ang pinaka-importante, ako, nung tinalo pa lang nila yung Latvia, sobrang proud ko na. Biruin mo, number 6 in the world, tinalo natin. We had the chance to beat Georgia 2, pero in Tim Cone we trust, ika nga. Whatever reasons are, kung natalo man talaga tayo na sinasadya natin, or talagang di lang tayo pinalad on that game kasi nga nagabol tayo, I still trust the decisions or the strategies of our national team coach. So hanggang sa muli po, malapit na akong pumasok ulit sa kanto ng aming village. Nakipagkwentuhan na naman po ako sa inyo habang ako'y nagbibiyahe. So hanggang sa muli nating kwentuhan, ako po ulit si Kong Jones ng Kindi Channel. Kung halimbawa pong may napulot kayo about sa larong basketball dito sa usapang ito, huwag po kayong mag-hesitate na i-like yung aming page, or mag-subscribe sa aming channel pala. And paki-like na din po yung content if ever it contains valuable information.
And bago tayo maghiwa-hiwalay, sumigaw muna tayo ng Laban Pilipinas! Puso! Hanggang sa muli, magandang gabi!